We're doing a series on extraordinary. Now, if you still remember, ito pong ating pinag-uusapan about extraordinary are about ordinary people who somehow accomplished extraordinary achievements. Bakit? Because they serve the extraordinary God. Alam niyo po, napaka-importante ho ito sapagkat napakagandang paalala ho sa atin that if you look back, yung pong mga kinasangkapan ng Diyos, minsan mas malala pa sa atin. Going back, for example, for Abraham, he was a liar. And for Jacob, pag-aralan lang natin last week from Pastor Peter, di ba? He was a hill grabber, sa Tagalog, magnanakaw, mandarambong, di ba? And yet somehow God used him and even identified himself with Jacob. Sabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and I'm the God of Jacob. Sarap, no? Parang ginagamit ng Diyos, hindi siya naghahanap ng perfect na tao. Sa totoo lang, if God will look for perfect people, wala na siyang makukuha sa atin. Nobody will ever serve Him any longer. Tama ba? Kaya, let me just encourage you, as we are studying these ordinary people with the extraordinary God, God is just telling you that He will use you. Kasi tanong dito, naniniwala ka ba that God can use you? Pakitingnan katabi mo, ikaw, turo mo, maniniwala ka ba? Now, let me ask you, ito, kanya-kanya na, taas mo kamay mo, naniniwala ka ba God will use you? O, tinan mo, iba sa nagdududa pa, sabi niya, ako? Yung iba napataas lang dahil hindi niya alam, anong nangyayari? Anong nangyayari? Di ba? Parang, hindi kayo, kanina yon. Di ba? Parang ano. Now, the reason why I'm telling you this, it is one thing to know that God uses ordinary people. But it is another thing to believe that God will make use of you, of me. Di ba? Isang bagay yun na dapat nating maintindihan. Talaga bang gagamitin ako ng Diyos? Talaga bang may gamit ako sa Diyos? Then let me encourage you, may gamit ka sa Diyos. Kaya nga ho, ano lang ang tanong? Kaya sa mga napag-aralan natin in the past, mapapansin po ninyo, those are people na hindi po mga extraordinary. Now, let's just look again. In Acts, for example, now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated, from the perspective and from the standards of the Pharisees and the scribes, from the standard of the teachers of the law, they were uneducated. They were untrained men. They were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Isang sikreto lang, they were with Jesus. Ang mahalaga, they had an experience with Jesus. Hindi yung parang, oh, I know Jesus. No. Yung bang patulad nung sinabi ng sabi ganun sa Acts, sabi niya, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Hindi ganoon. Parang ito, they have an experience with Jesus, they were with Jesus, kaya ang tapang nila. They may be untrained, they may be uneducated sa mata ng tao, but God used them because they are with Jesus. Now, kung naniniwala ka you belong to Jesus, you are with Jesus, God can make use of you. And in fact, God will use you. Definite, He will use you. Hindi niya yun, pinili ka ng Diyos. And ito lang po, tingnan niyo po, isa pang bagay. And as they were speaking to the people, look at the words, the priest and the captain of the temple guard and the Sadducees, those are leaders at that time. Sabi niya, came up to them being greatly disturbed. Why? Because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. The only thing they understood that Jesus Christ resurrected from the dead. Hindi lamang po intellectual understanding that Jesus Christ rose again from the dead, but they experienced the living Jesus. Alam niyo sa atin, sa lahat, among all, ito po'y napaka-logical, it's not a leap of faith na nabuhay ulit si Jesus. Just to encourage you, pag-isipan niyo logically, ang Israel ang liit kumpara sa laking mundo. And they were enslaved sa history. They were enslaved by Egypt. They were enslaved by Assyria. They were enslaved by Babylonia. They were enslaved by Medo-Persia, by Persia.
And they were almost gone. Tapos they were enslaved by Roman Empire, by the Roman Empire. Kaya kung titignan nyo, who would believe the Israelites? Who would read the Bible? Wala. But something happened that made the world to get so curious about the scripture, because Jesus Christ, that particular event, Jesus Christ rose again from the dead. Kaya yung mga tao, they were very surprised when we studied Acts. They were willing to die for Jesus. Bakit? Nabuhay magmuli eh. Kung hindi nabuhay magmuli yan, sino makikialam sa Israel? Sino magbabasa ng Bible? Wala. But because Jesus Christ rose again from the dead, tatapang nito mga ito. Di ba dating mga duwag, biglang handa ng mamatay? Napansin niyo ba yun? Ngayon, isipin niyo ngayon, tayo mismo, even if we have not witnessed the resurrection of Jesus Christ with our eyes, di ba? Pero hindi nyo maitatanggi that we can experience Him in our daily walk today. Today. Kaya nga ho, kung may tapang ho, kaya pag tinanong, naalala ko yung anak ko, nagtanong sa Papa, kasi nag-aral siya sa UP, pero graduate na siya. Sabi niya, Papa, nung time na yon, nung papasok, paano kung i-convince sila akong walang Diyos? Paano kung convince sila ako, anak, huli na sila. Hindi mo ba nakita sa ating sariling pamilya yung reality ng Diyos? How the Lord God provided for us, how He answered our prayers, how He has transformed our lives. Sabi, oo nga no. Nakuha ninyo? Kaya hindi na lang siya parang katang-isip. Now, if Jesus Christ rose again from the dead, He's giving everybody a new beginning. Di ba? Sarap. Kaya He can make use of you. Ay, isipin nyo, the power of resurrection at work in you. Imposibleng meron pang maghahadlang sa'yo to accomplish His purpose. Kaya ho, huwag niyong i-underestimate what God can do. Naalala ko si Joey. Si Joey, kasi meron pang siyang speech impediment. Ngayon, ang problema ni Joey, itong church, meron siyang church, member siya sa isang church na nagka-problema, meron silang financial difficulty. Ito sa financial difficulty, nag-iisip yung pastor, paano po namin kayo tatapatan yung problema namin sa pera? So habang naglalakad siya sa church building nila, nakakita siya sa storeroom, nakakita siya ng boxes ng mga Bible. Boxes ng mga Bible. Sabi niya, kinausap niya yung kongregasyon, guys, since we are having problem financially, and I found out that there were stocks of Bible in your storeroom, in our storeroom, naisip ko lang, can we sell them for $10 per Bible? Kung $10 yan, mga 530 pesos, tama ba? 530 pesos. So, ngayon, sabi kasi nagkamali ako kanina, 53 lang sinabi ko eh. Hindi ako marunong mag-compute. Sayang pagiging accountant ko. Di ba? So, 530 pesos. So, sabi niya, okay, let's sell that. But of course, we need volunteers. Di ba? We need volunteers. So, hanap tayo ng mga mukhang magagaling na salesman dito. Pwede bang manghiram ng pangalan? O, ikaw na lang. Ang pangalan mo, iho? Ha? Kenneth? Oh, pangalan pa lang, parang malakas ng dating. Di ba? Kenneth. Di ba? Sabi niya, Sir, can I volunteer? You see, I'm a salesman of Nestle, and I'm very good at that. Sabi niya, can I volunteer? For sure, everybody was clapping. Yes! Hallelujah! So si Kenneth volunteered. And again, another volunteered. Anong pangalan mo, iho? Ikaw, hindi ka na iho. Matanda ka na rin. Pwede na rin. Yung may sombrero. Ikaw. Ang pangalan mo? Ha? Harry. Ito medyo nagmamadali magbenta to. Si Harry, di ba? I want to volunteer. So Harry volunteered. Magaling din. He's from San Miguel. He's very known in sales. So palakpakan din yung mga tao. Yes, hallelujah, galing. And all of a sudden, si Joey came in. I volunteer. Sabi, may problema. I volunteer. Yung pastor, tsaka yung mga tao, ha? Nagulat sila. Ba't ka mag-volunteer? Parang, siyempre yung pastor, hindi naman mapigilan kasi ma-discourage naman yung bata. Sabi niya, kasi I volunteer eh. Sabi niya, I want to be used by the Lord. Ganyan, sila lahat, sige na. So, tinanggap. Ayan na. After 2 weeks, remittance day came. Etong si Kenneth,
nag-remit ng 500 US dollars. So, ilan na benta niya? Ilan? Oh, compute. Huwag niyo nilabas ang calculator niyo, cellphone. Di ba? 50. Diba? 50 times 10. 500. Tama ba? So, wow! Palakpakan yung mga tao. He was able to sell 50 Bibles. Tapos nagpunta na, tinanong na, "Oh, Hari, how about you?" Talo sa Hari. Nahiyaya pa. "No, you see, I was able to sell. Look at this. This is $1,000. Whoa! 100 Bibles! Tapos ang benta niya, palakpakan! Di ba? Amazing! Palakpakan! Praise God for you, Hari! So praise the Lord. Oh, dumating na si Joey. "How about you, Joey?" Tapos humble na humble. Sabi niya, "Here's the money." But $2,500! Diba, ilan na benta? 250 Bibles. Takang-taka sabi ni Kenneth, "How did you do that?" Ako, "Mingang, gagaling na namin magtinda. Hindi kami nakatinda ng ganyan." Si Hari, lalo ng galit. "Paano mo ginawa yan?" Sabi niya, "Prayed." Nag-pray siya, nag-pray. Sabi niya, then I went out. Sabi niya, then I talked to people. Sabi niya, "You want me to read the Bible for you or buy?" Diba? 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 Siyempre, sabi ng mga tao, we will just buy. So, he was able to sell, diba, 250 Bibles. You know, you cannot underestimate what God can accomplish to those who really trust in Him. Nagkakaintindihan? Minsan, akala natin, ganito lang ako, hindi ako gagamitin ng Diyos. No, you're wrong. The reason why I'm telling you this, because each one of us, we are so special to God. When He created us, He has great minds for all of us. He knew we were created with a purpose. We are created to bring honor and glory to Him. Kaya, hindi dahilan yun, parang hindi ako mali ka. Kaya tayo minsan hindi tayo makaalagwa. No, hindi tayo maka-breakthrough. Ang dami nating mga problema, ang dami nating mga digmaang hinaharap. We battle against our insecurities. We battle about our finances. We battle about our problems with our families. We battle in school. We battle in our workplace. We battle physically. We battle about so many things. Nahihiya ako, natatakot ako. Ayoko niyan. Ano sabi ng Diyos? Ang totoo niyan, our real battle is this. Sabi ng Bible, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. The devil will always accuse you. The devil will always say, "Wala kang pag-asa. Ikaw, gagamitin ng Diyos. Nako, ang dami mong kabalbalan. Ang dami mong kapalpakan sa buhay. Ikaw, gagamitin ka ng Diyos. Hindi ka nga marunong magsalita. Ikaw, gagamitin ka ng Diyos. Bagsak-bagsak ka nga sa school. Ikaw, gagamitin ka ng Diyos. Di wala ka nga pera. Ikaw, gagamitin ka ng Diyos. Hindi ka nga pinaniniwalaan ng asawa mo." Then Satan will accuse you. And alam nyo, listen to this. Satan is the accuser of the brethren. But when God speaks to us, yes, He may convict us, but never will He condemn us. Are you following? Sa Diablo, condemn ka niya. But God, He will just convict us and challenge us to come to Him and make yourself available, and He's always there to mold us according to His purpose. Amazing si God. Now, tingnan nyo, kaya sabi ng Lord, why? For our struggle is not against flesh and blood, but against what? The rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Sino kalaban natin? Espiritu ng kadiliman. Obviously, don't say, pag ang asawa mo pinipigilan ka, huwag sabihin, alam mo, demonyo kan talaga eh. Walang ganunan. We fight it out in the spiritual realm.
Kaya nga sabi ng Bible, put on your whole armor. Paano whole armor? Now, we cannot explain everything, but one thing for sure, our armor is Christ Himself. How did I say that? Look at this. Helmet of salvation, Jesus Christ. Breastplate of righteousness, si Jesus Christ. Belt of truth, si Jesus Christ. Sword of the Spirit, the Word of God, si Jesus Christ. Shield of faith, si Jesus Christ. And the sandals of preparation, the gospel of peace, si Jesus Christ. So our armor is Jesus Christ Himself. Kaya sabi ng Bible, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Amazing. Bakit? Kasi tinan nyo, He who did not spare His own Son, sino yan? Si Jesus. But delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Ano kailangan mo to be usable for the Lord? Sabi ng Bible, tingnan nyo, because of that, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Kaya naman si Paul, sabi niya, I am convinced neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sarap, di ba? This is our assurance. Pagkasabi sa katabi mo, wala kang dapat katakutan. This is our assurance. The Jesus who died for you is the very same Jesus who will strengthen you. Is the very same Jesus choosing you. Okay ba yan? Hello? Kaya, ang tanong na lang, are you willing? Kaya, ito po, ang ganda nito, hindi tayo iniwan sa ere with a principle. He gave us a very good example from the Bible of a person who also parang an ordinary guy whom God has chosen and yet became victorious. Sino yan? Yan ang ating aaralin. Si Joshua. Okay, si Joshua. Are you excited? Si Joshua. Now, sa buong buhay ni Joshua, he was in a battle. Now, lagi siya nakikipaggera. Now, listen to this. We have our own battles, but let me assure you, we are fighting from the won war. Panalo na. Hindi talunan. Meron lang mga maliliit na grupo na trying to destroy what we have won. But we are on the winning side. Are you following? Tapos na ang boxing. Ano na lang to, mga maliliit na bosses trying to stop us to enjoy our victory. Okay ba yan? Maliwanag? Hello? Kaya, anong gagawin natin if we are these packets of battles na hinaharap? Let God fight your battle. Sabihin mo sa katabi mo, let God fight your battle. Okay? Let God fight your battle. May problema ka sa sarili mo, let God fight your battle. May problema ka sa relationship, let God fight your battle. May problema ka sa pamilya, let God fight your battle. Nagkakarinihan? Now, ang tanong ganito, bakit po importante let God fight our battle? Ang ganda nito, alam niyo ba yung pangalang Joshua? Ang ibig sabihin ni God is salvation. Ang Diyos ay tagapagligtas. Kaya nga, if you are to look at how Joshua lived, napakaganda, yung overarching na kanyang overview or verse that tells us of the kind of life he went through, ito po yun. I commanded you, Joshua, at that time. Si Moses po speaking to Joshua, saying, your eyes have seen all that the Lord your God has done to these two kings. Ano sinasabi ni Moses kay Joshua? Joshua, you fought for these two kings, napanalunan mo sila, nakita mo nung ginawa ng Diyos laban sa kanila. Kaya Joshua, I'm telling you, the Lord shall do to all the kingdoms into which you are about to cross. Lahat ng kaharian, ganun din ang mangyayari sa kanila. Bakit? Kaya huwag kang matakot sa kanila, for the Lord your God is the one fighting for you. Okay ba yan? Who's fighting for you? God. Wow. Parang ako man, kumbaga, hindi pa nagsisimula yung boxing, tapos na yung boxing. Bakit? Because my God is fighting for me.
Kaya, let me just remind everyone, you want to enjoy the victory that God gave you? Let God fight your battle. Pakaulit ko sa katabi nyo, let God fight your battle. Now, paano yan sa totoong buhay? Yan. Paano sa totoong buhay yan? Ama? Hindi kasi minsan, maganda. Let God fight. Pero paano sa totoong buhay? Paano yan? Pastor, kayo kaya humarap sa asawa ko, mukhang demonyo yun. Wag, relax ka lang. Wala, kaya ng God yan. Kaya nga wala namang demonyong pwede pang manaig sa Diyos eh. Di ba? Yung isa, mga anak, sabihin, tatay ko, demonyo yun eh. Relax ka lang. Nanay ko, demonyo yun eh. Hindi. Relax ka lang, bruha lang, pero hindi yan demonya. Ang Diyos mo, mas makapangyarihan sa kanila. Yung boss ko, nako, monster yun. Kapri na kapri dating nun. Di, walang bagay na hindi kaya ng Diyos. Paano ngayon yan sa totoong buhay? Pag-usapan natin. Remember the words. Trust God in everything as you give your best in all things. Okay ba tayo dyan? Nagkakadinihan? So sa madalit salita, hindi ka passive na para, okay Lord, I trust you. No. When God tells you to do something, you give your best. Okay po? You give your best. Kaya paano ba yung best na yan? So yung word na best, alalahanin ninyo ito. You banish your doubts, you inquire of God for His promise, you seek your rest in God, and take the step of faith. Now, dito tayo magsisimula. Now, imagine, let's go to Joshua. Haba ng Joshua, pero we will just focus on the beginning steps. Bakit? Kasi, if you have won on your first battle, the major ones, madali na yung susunod. Siguradong panalo ka na. First, now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, tigil mo tayo sandali. Imagine mo, you're working in Johnson's and Johnson's. Okay? Driver ka ng CEO ng Johnson's and Johnson's. Halimbawa lang. Ngayon, nung mamamatay, na-ambush kayo. Na-ambush. Gawa-gawa ko lang to. Baka mamaya ikalat nyo, fake news ha. Gawa-gawa ko lang to ha. Ulitin ko ha. Hindi to fake news ha. Ano lang, illustration lang. Pang! Hindi pa namamatay yung boss mo. Boss, wag ka mamamatay, boss. Tapos sabi ng boss mo, Tapos, anong pangalan mo? Ikaw na kunwari driver. Ha? C3. Naku, malaking panalo to. C3 agad. Sabi niya, C3, mamamatay na C3. C3, ikaw na maging CEO ng Johnson & Johnson. Kung ikaw si C3, ha? Naintindihan mo ba ako? Driver lang ako. Yan ang nangyayari ito. Moses servant. Ano ka ba? Hindi ko kaya yan. Di ba? Ano sinasabi mo? Naintindihan ninyo? Ako, kasi bakit? Ano man nangyari dito? Sabi niya, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, cross this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Kasi sabi niya, okay Joshua, patay na si Moses, ikaw na ang maglilid sa mga taong ito to bring them to the promised land. Kung ikaw, para ang hindi ko po kaya yun. For sure, sigurado tatanungin mo, Lord, kung sakali man lumaban ako sa gera noon sa Amalekites, Lord, please, nagpe-pray si Moses noon. Every time Moses would lift his hand, Lord, panalo kami. Pero ngayon, wala nang magpe-pray na Moses, patay na siya. Tapos ako na ngayon nalaban, Lord, naman, matanda na ako, 80 years old na ako by this time. Naintindihan niyo ba yun, Lord? Ako naman, Lord, wala namang ganyanan. For sure, you understand what He's going through. Tama ba? And to some of us, when God tells you, I want to make use of you, Lord naman, wala namang ganyanan. I just want to enjoy attending the service for you to use me. Naman, Lord, doon lang nga sa service, nakakatulog ako
Gagamitin mo pa ako? Nakuha ninyo? Now, ito po. Kaya ang una mong gagawin, the first battle, kasi you cannot cross until you settle that battle inside of you. Kaya nga lahat ng labanan, dito nagsisimula. Warren Wiersbe was right. The heart of every problem is a problem in the heart. Kaya nga, ang una mong gagawin is to banish your doubts. Why? Because doubts limits our potentials. Doubts creates a barrier para gawin natin yung nararapat. Kaya nga, you have to banish the doubt. Sabi ng Bible, anyone who doubts is like a wave in the sea, blown up and down by the wind. They should not think they will receive anything from the Lord. Sabi, minsan, we expect God to do something great in our lives, but we keep on doubting. Why? Bakit ako nagdududa? Tinawin challenge si Lord kay Joshua. Be bold and strong. The reason why God had to tell him, be strong and be bold and strong, because he was afraid. Kaya be encouraged. Even Joshua felt afraid. Now, I was once asked, Pastor Bong, hindi ka na ba natatakot pag magpipreach? You just don't understand. Sa tagal ko nagme-minister, for the past more than 30 years, tuwing maaakit ako, nangangatog ako, nagpe-pray ako sa likod, nagpe-pray ko, maawa ka sa akin, hindi ko to kaya. Lord, paano ko gigisingin? Ang kaluluwa ko, para makapagsalita sa mga tulog na kaluluwa. Napag-isipan niyo mabuti. Hindi ata madali yun kasi ang labanan, hindi pagkataas nito eh. Yung pagkataas nito, may labanan na rin. May labanan. Kasi hindi ho biro. Kaya I would cry out before God. Almost every day I would cry and say, God, pag di mo tinulungan sa mga ginagawa ko, patay ako rito. I'm afraid. Ganon din. Kaya sabi ng Lord, let me tell you this, banish fear and doubt. For remember, the Lord your God is with you wherever you go. How can you banish your doubt? Can you do that? Of course, because doubt is a choice. To doubt is a choice. Let me repeat. Para pagdudahan mo yung sinabi ng Diyos at ang sarili, yung ginawa ng Diyos para sa'yo, pinili mo magduda. Choice yun. Di ba, hindi ka naman parang, basta nagdududa. Hindi, pinili mo magduda. Hindi ako naniniwala sa mga prinsipyo. Hindi, bakit hindi mo siya sa atin? Di ba, maraming tao, for example, sa bagay ng larangan ng pananampalataya. Some people, I doubt that. But did you study about it? Did you really listen? Na hindi ka nakikipagtalo by just listening? Di ba? Minsan we doubt because we chose to doubt. Nagkakanindihan. Hello? Kaya ito yung challenge ng Diyos. Tingnan nyo. Napaka-importante. Bakit ba talaga tayo nagdududa? What causes us to doubt? Now, ano ba nagdahilan? One, because we are sideward looking and backward looking. Tingnan natin muna yung sideward. Here is Joshua. Why is he afraid? Hindi ako si Moses eh. He's comparing himself with Moses. He was saying, Lord, si Moses, Lord, he was the one who delivered us from Egypt with power, with miracles. Wala akong ganun, Lord. Lord, we keep on trying to compare ourselves with somebody else. Pag sinabi ng Diyos, gagamitin kita, Kenneth. Lord, hindi naman ako kapareho ni Bong eh. Lord, hindi ako marunong yan. Now listen, alam nyo, kahit si Peter, when God tells him, okay, you feed my sheep, you feed my lamb, ang sabi ng Lord, Lord, how about him? Ang sabi ng Diyos, what if I want him to live until I come back? What is that to you? You follow me. Ano sasabi ng Diyos? Stop comparing yourself with somebody else. Alam ko yun, nung ako tinawag ng Diyos, ganun ang tanong ko eh, Lord, hindi po ako marunong magsalita, bulol po ako. Alam mo, bulol nga ako eh. Isipin nyo, lahat ng mga kapangitang pangalan, tinawag na sa akin. Nognog, baluga, mabaho, pangit, lahat sinabi. Mayroon ka pang tapang humarap sa tao? Dagdagan niyo pa ng walang ya, magnanakaw. Dagdagan niyo pa ng lahat, bobo. Kaya nga ang pangalan ko noon, Bobong Saking.
Dahil naniniwala rin ng magulang ko. Kasi mo, mas sarili magulang naniniwala na kaya ako bobong dahil sa mga saking, ako ang pinakabobo. Isipin niyo mabuti yan. Ikaw pa ba, may tapang ka pa magsalita? Kaya sabi sa akin, Diyos, I want to use you. Lord, kuya ko na lang. Yung kuya ko, matalino yon, valedictorian, university scholar sa UP. Ako, Lord, pang-artista lang ako, Lord. Kontrabida naman eh. Di ba, Lord, please, wala akong ganyang lakas ng loob. Because you keep on comparing with others. You see, God, hindi aksidente magkakaiba tayo ng mukha. Hindi aksidente magkakaiba tayo ng anyo. Bakit? Because God will make use of you as you are. Stop comparing yourself. Kaya, naalala ko, nung bago na akong pastor, siyempre, bago na ako. No, I'm looking for someone who I can look up to and imitate. Isang pastor, ang galing. Kasi ako, I easily get disturbed. Pag yung mga tao na natutulog, na-disturb ako. Siya, tuloy lang. Babasahin niya yung script niya, wala siyang pakialam, matulog ka o hindi. Sabi ko, gusto ko yan. Gusto ko yan. Wala siyang pakialam sa mga tao. Gagayahin ko yan. Sabi natin, ang pangalan niya ay C3. Tapos, mayroon naman nakita isang pastor, galing din. Ang tangkad, ang gwapo ng dating. Tapos ang linis ng dating. Kasi may mga tao ang linis ng dating eh. Diba? Pag ganyan, pag preach, God loves you. Iba! Yung mga babae, ganun kagad kasi parang, ang dating parang, I love you, parang ganun eh, parang, ang gwapo, ganyan. Ako, Lord, gusto ko yung ganyan dating, yung ang linis ng dating, ganyan. Kasi ako, marumi ang dating ko eh. Kahit bagong ligo ako, marumi yung dating eh. Yun, parang di naliligo, pero ang linis. Makinis kumalaw. Makinis. Ganyan. Sabi ko, wow, gusto ko maging ganyan. Tapos sunod, nakakita naman ako, mas matindi. Humihiga naman. Humihiga. Gusto ko rin yan. Gusto ko yung humihiga. Tapos sabi ng Lord, tingnan mo. Gusto mo maging C3. Gusto mo maging C2. Gusto mo maging C1. Sabi niya, alam mo, wala ka doon. Iba ka. Di ba? Hindi kasi C3, hindi kasi C2, hindi kasi C1. Why don't you just be Bong? Don't compare yourself with others. I did not choose you because you're like C3. I did not choose you because you're like C2. I didn't choose you because you're like C1. I chose you because you're Bong. Nagkakanidihan? Kaya tinawag sabi ng Bible, of course, we would not dare to classify ourselves or compare ourselves with those who rate themselves so highly. How stupid they are. They make up their own standards to measure themselves by and they judge themselves by their own standards. Sabi niya, kalokohan yun. Balikan natin. Sa ibang translation, ganda-ganda. Certainly, when they measure themselves by themselves and compare themselves to themselves, they show how foolish they are. Pinapakita mo lang na stupido sila. Bakit? Kasi you don't compare yourself with others and think of yourself as you are the one qualified because that guy does not qualify because it does not meet your standard. Ano sabi ng Diyos? No, that's not the measure. Kalokohan yan. The measure is my choice for you. I chose you to bear much fruit and that your fruit will remain. Ask in my name whatever you need to become fruitful. And I will give it to you. Tama? Yan ang sabi ng Diyos. It's His choice, not us. Kasi minsan, Lord, imposible na tinawag mo ko. Imposible na gagamitin mo ko to make disciples. Imposible. I don't deserve it. Yes, we don't deserve anything. Lord, masamang tao ko. I know. That's why I saved you. Diba? Lord, bobo ako. Yes, but I'm the God of wisdom. Lord, bulol ako, but I created the mouth to speak. Diba? Lahat ng tanungin mo, meron si God. Because God wants us to be reminded, I want to use you because of me, not because of you. Okay ba yan? How about, Lord? Teka muna, Lord. Sandali lang. Marami akong pagkakamali in the past. You just don't know my past. Sabi ng Diyos, what? I know everything. I even know your future tendencies. Alam ko mga magagawa mo pa in the future. Pero alala mo si Peter? Ano sabi ko kay Peter nung una kami nagtagpo? You are the son of
Jonah. Di ba? Sabi niya, you are hindi pa Peter ang pangalan niya noon eh. You are Simon. Ano yung Simon? Parang tambo. Sabi niya, read, you are Simon, son of Jonah. Ano ibig sabihin? Jonah is a dove. Son of, parang a little dove, learning how to fly. Walang direksyon sa buhay. Madaling mahangin. But you shall be called Cephas, the rock. You will become solid, stable. Lord, sandali. Hindi mo ba alam nitong si Peter na ito, itatanggi ka 3 times? I know. Hindi mo ba alam, i-rebuke ka ni Paul? I know. That's why I will provide him everything he would need to become the Cephas of my movement. Nagkakanig yan? Ang tanong lang, will you come? Kaya sabi niya, Peter, come, follow me. Yes, Lord, I'll follow. Yun ang challenge. Kaya hindi na issue yung nakaraan. Hindi na issue, bakit? Kaya kahit si Joshua, nagkamali rin siya. Ang dami niyang mga past failures. In fact, after this, that he was convinced to follow the Lord, nagkamali pa rin siya. Sample. Now, Joshua sent men from Jericho to Ai. No, some people, they would pronounce it Ai, some Ai, yung iba naman Aa, eto Ai. Basta sa atin, Ai. Okay lang? Ai? Okay. Basta at least nagkakaintindihan tayo lahat. Ngayon kung Ai ka o Ai ka, basta Ai. The city of Ai, which is near Beth-aven, east of Bethel, and said to them, go up and spy out the land. So the men went up and spied out Ai. So, okay naman. Tama naman yung ginawa niya. Nag-spy siya. He followed the examples of Moses. They returned to Joshua and said to him, do not let all the people go up. Only about 2,000 or 3,000 men need to go up to Ai. Maliit na sila. Kaya natin to. 3,000 lang. Huwag na lahat. Do not make all the people toil up there, for they are few. So inisip nila. So about 3,000 men from the people went up there, but they fled from the men of Ai. What? Yung 3,000 nagtatakbo. Nako, na-overcome sila. So the men of Ai struck down about 36 of their men. Wow. And pursued them from the gate as far as Shebarim, and struck down them and descent, so the hearts of the people melted and became as water. Kawawa naman. Ano nang nangyari? Di wala na silang laban. So Joshua was so discouraged. Joshua began to doubt God again. Kasi failure eh. Sabi niya, alas, O Lord God, why did you ever bring these people over the Jordan? Only to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us. If only had been willing to dwell beyond the Jordan. Sana, Lord, nandun na lang kami. Ano sabi ng Lord? Pakinggan niyo. Sabi ng Lord, sumagot si God, tumayo ka nga. Bakit ka pa nakadapa? Uy, nagtatagalog si Lord, ha? Mamisa-misa. Ba't ka pa nakadapa? Tumayo ka nga. Sabi pa sasabi ng Diyos, alam mo, mayroon kayong problema eh. You did not listen to my instruction. Hindi kayo nakinig. Sabi ko sa inyo, huwag kayong kukuha ng bagay na para sa inyong sarili. Everything must belong to God. Tinago nyo. That was the issue of Achan. Nagnakaw si Achan. Naalala nyo? And the Lord revealed to him na si Achan ngayon nagkaproblema, so they stoned Achan and his family to death. Now, nung naayos na lahat, sabi niya, okay, let's just consecrate ourselves, and let's now go as the Lord instructs us. Ano sasabi ng Diyos? Kahit nagkamali ka, it doesn't mean that's the end of the world. You know what God is saying? Sige, balik ka na sa akin. Let's work it out again. Pag nagkamali ka, whatever failures you had, God is giving us a new beginning. Yun ang idea ng mercy. God is full of mercy. God is full of second chances. Ayaw mo ba yan? Now, so ano nangyari? Sabi ni Lord, okay, said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. Dito pa lang, hindi pa sila umaatake, tapos na boxing. Bakit? Sinabi na ng Diyos. Tama ba? So, after that, all who fell that day, both men and women, were 12,000. All the people of Ai. And sabi ng Diyos, let's continue. And ano sabi ng Lord sa atin? This is why I'm telling you, don't dwell on your past. Don't dwell on your past failures. Even Paul said, not that I've already obtained it or have already become perfect.
Hindi pa. Yes, I am pursuing that, but hindi ko pa nakakamtan. But I pressed on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Kaya sabi niya, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Hindi pa. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. And sabi niya, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. You know what God is saying? You are not defined by your history. You are defined by your destiny. Saan ka papunta? If you're headed there to eternity, then live. That defines you. Nagkakaintindihan po? Kaya nga, ang bait ng Diyos, kalimutan mo yung nakaraan. Tingnan nyo, we are meant to move forward, not backward. Pag-isipan nyo, itong katawan natin. Tingnan nyo. Saan ang mata natin? Sa harap. Para paharap ang tingin. Hindi sa likod. Kung sa likod yan, di dapat hanggang tayo punta. Di ba? Paatras tayo. Yung iba, ang mata nyo ngayon, pababa. Sorry. Time to look forward. Tama? Tingnan nyo, ilong, bibig, lahat paharap. Tenga, paharap. Kasi kung talikod dyan, isipin nyo, lahat naman nagsasalta sa likod nyo. Bakit? Ano? Ang sabi mo? Wag na. Hindi ka abante. Kaya dito, abante ka na. Wag ka mag-dwell sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya yung mga nagsasabi, mga nagsasalta sa likod mo, wag mong pansinin yun. Bakit? Nasa likod naman sila eh. Just keep on moving forward. Yung kamay mo, it's easier to reach forward. Tama ba? Ang hirap natin ng patalikod. Yung paa mo, forward. Di ba? Ang dali. Alin lang ang nasa likod? Alin lang sa likod? Anong lumalabas dyan? Dapat lang iwan na yan. Mga basura yan. Kaya ang tawag dyan, dumi. Di ba? We are meant to move forward. Pakisabi mo sa katabi mo. Friends, sabi mo sa katabi mo, banish your doubt. It's your choice. It's your choice. Don't compare yourself with others. Don't look backward. You look forward. And Jesus is in front of you. Are you following? Now let's continue. Then, inquire of God for His promise. Because this battle is not ours. This battle belongs to God. Then let us concentrate on the promise of God. Tingnan yung sabi ng Lord. Every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. Sabi niya, binigay ko to sa'yo. In other translation, I will give it to you. Hindi sabi niya, I may. No, I will. It's a promise. It's a certainty that I will give whatever you put your soul on. Sabi niya, iyo yan. Diba sarap ng promise ng Diyos? Parang ito sa labanan. Ulitin ko hello. Sa labanan, kapag may problema ka, before you go forward, you seek God's promise. Sa Bible natin, we have 7,000 promises. Pero, hindi mo ma-personalize. Kaya mag-uusap talaga kayo ng Diyos, Lord, pangakuan mo ako rito. Buhayin mo tong salita niyo sa akin. Have you ever experienced, nagbabasa kang Bible, parang biglang buhay na buhay yung promise ng Diyos? Hindi pa nangyayari, but you are sure that God really spoke to your heart? Alam mo yon. Kasi bakit? Naalala ko when I was kicked out from the ministry, ano sabi ng Diyos sa akin? Lord, bakit mo ako tinanggal? Ano ba problema ko? Ano ba naging kasalanan ko? Sinabi ng Lord, ito. But, sabi niya, I will enlarge your border. I could not imagine how. Paano mo gagawin yan, God? Hindi ko maintindihan. How will you enlarge my border na wala na akong ministry? So I started ministering sa mga squatter, usap-usap. Pero alam nyo, the Lord has been very good. Bigla akong pinadala sa CCF. Tapos patay sa CCF, ginawa akong, umattend ako ng D-group, attend ako ng Biblical Foundation. I started from scratch. Tapos pagdating doon, hindi ko alam yung D-group leader ko, pastor pala ng hapon, ng Tagalog service. Kasi kung ang hinahanap ni Pastor Peter na D-group leader ko, yung pastor ng Exalt, yung sa worship team. Kung siyang nahanap, hindi niya nahanap worship leader sana ako ngayon. Tama?
Kasi, ewan ko, kasi kumakanta rin ako kanti-konti. Ngayon, buti na lang, hindi niya nahanap. Hindi niya mahanap. So, nahanap niya yung ito ang maging, guide mo siya, guide mo. So, ginaid ako. Sabi niya, ano ba trabaho mo dati? Natanggal akong basta dahil masamang tao ako eh. Sabi, and he guided me, helped me, start all over again. Ang ganda, ang bait ng Diyos. And I started preaching as a guest. Preaching as a guest. Preaching as a guest. Then after about a year, wala pa nga isang taon eh, the Lord filled up the place. And somehow, they needed another service. Ano nangyari? Of course, the rest is history. But surprisingly, ang request ko lang, Lord, sabi ng dati kong mga leaders, hindi daw ako tinawag. So now that I have new leadership, if you really have called me into the ministry, then my new leadership will affirm that I am called. I don't need to manipulate. Hindi ako sabi, kailangan, pakita ko sa'yo, magaling ako. Wala. I just kept myself, following whatever the Lord is telling me, doing discipleship, attending whatever is needed to be a real member of this movement. And by God's grace, na-recognize ng mga leadership, sabi niya, I think God called you really as a pastor. Di ba? Parang Netflix. Di ba? Ano sunod na ginawa ng Diyos? Hindi ko man alam na napapalabas pala sa TV tsaka sa YouTube. Nung una ko napanood, nabuksan ko yung TV, nakita ko sa sarili ko, ang pangit, pinatay ko agad. Promise, pinatay ko. Tapos asawa ko, nagte-text pa, sabi niya, manood kayo. Patay mo yan, ang pangit. Pinatay ko talaga. Tapos hindi ko ba alam the following day na magsisimula ulit, i-replay pala yun. Pagbukas ko ng TV, hindi ko man nailipat, ako ulit. Ang sinasabi ko ganito, hindi na importante kung pangit ka, ang mahalaga, magpagamit ka sa kalooban ng Diyos. Biglang iyak ako. Okay, pangit kung pangit. Hindi na mahalaga yon. Pero hinihiling ko sa Lord, pwede niyo ba, kasi sobrang taba ko noon eh, pwede niyo pa akong papayatin, baka akala na kinakain ko yung tights. Sa awa ng Diyos, umeta akong konti. Mahirap kasi may sakit pala ako sa thyroid. Pero anyway, mabait ang Diyos. What I'm trying to say is this. When He promises something, He will surely do it. Amen? Now, amazing God. Now, let's continue. Sabi niya, now behold, look at this. Today, sabi niya, before He died, today I'm going the way of all the earth. And you know, in all your hearts and in all your souls, that not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. Ni isang pangako na nag-fail. Wala. All have been fulfilled for you. Not one of them has failed. Grabe, no? Now, sa ibang translation, para lalo mas maganda, sabi niya, soon I will die, going the way of everything on earth. Deep in your hearts you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. Because our God is faithful. Amazing. Gusto niyo sa Tagalog? Ano sabi niya? Malapit na akong pumanaw. At ang iba sa inyo, matulog. Pero, alam niyo, sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ang tanong na lang, alam mo ba yung pangako ng Diyos? Tingnan niyo yung mga pangako ng Diyos. Sa lahat ng lumalakad sa Diyos, anong pangako niya? Strength. Palalakasin kita. Sabi niya, no man will be able to stand before you all the days of your life. Ilang taon na si Joshua? 80 plus na. Tapos sabi niya, no one will stand over. No, isipin niyo kung tayo na yung mga gano'ng 80. Lord, kakamitin mo pa ako, 80 na ako. Sa lahat ng mga senior citizen, listen to this. Listen to this. Hanggat buhay ka, may gamit ka sa Diyos. Well, kasi minsan yung mga medyo may edad na, minsan hindi ko nila lahat, medyo madamdamin. Di ba? Konting lang, lagi na lang ninyo ako, matanda na ako, ginagatan ninyo ako, ako tagahugas ng plato. Di ba? Masyadong madamdamin kasi feeling nila, parang wala na ako saysay. No, alam niyo ba sa pag-aaral, mga 60 to 70 years old ang most productive years ng isang tao. At ang second most productive years, 70 to 80. And the third most productive years, 50 to 60. Can you imagine that? Bakit? Kasi wala na silang patutunayan eh. Kaya lang, provided they're healthy. Kaya dapat healthy. Okay ba yan? Kaya we challenge you,
Huwag mong isipin, mahina na ako. Huwag. May gamit ka pa sa Diyos, kaya buhay ka pa eh. Di ba? Hindi na lang tayo dito waiting for our death. No. Kaya yung word na retirement, iba na meaning sa atin yan. Pag nag-retire na tayo sa trabaho, God wants you to retire. Change your tire for a new journey. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Kaya never give up. Continue to work. And itong promise ng Diyos, He will give you success. Ano yung success? Financial success? No. Ano yung success? Ano sabi ng Lord? Only be strong, very courageous, be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have what? Success! Wherever you go. Ano yung success? That you will bring these people to the promised land. You see, when God tells you, go and make disciples, I will give you success. In other words, you will be able to make disciples. Tama ba? Pag sinabi ng Lord, okay, you accomplish this for my name, then God will make you successful. For what purpose? Yung promise niya sa'yo. Kung ano yung tinawag niya sa'yo, He will make you successful. Nagkakaintindihan po. Kaya when God called me into the ministry, ang sa akin lang, Lord, help me to be successful, to inspire people, to bring salvation to your people, because I know there is no one else can save but Jesus. Nagkakaintindihan po? Hello? Now, ano sabi ng Lord? Anong gagawin natin? Remember what is written in this book. Study it day and night to be sure to obey everything that is written there. If you do this, look at the words, you will be wise, successful in everything. Yung maraming problema. Wala tayong excuse not to be successful. You know why? Binigyan na tayo ng Diyos ng Bible. Ang dami na. May book format, may Bible app. Kaya sabi, hindi ko kaya. May Bible app na eh. Hindi ko maintindihan. Ang hirap eh. Thou, thee. Ang daming translation. May King James, may New King James, may NIV. Paano yun kung iba-ibang? Hindi magkakaiba yan. Pare-pare lang. Sinasabi lang yan sa paraan na maintindihan mo. Di ba? Bakit ang daming nawala? Hindi nawala. Just basahin mo lang, compare mo. Kung ano yung wala, di duktong-duktong mo. Di ba? Hindi naman pwede sabihin niya, thou shall not commit adultery. Pagdating sa ibang translation, you are free to commit adultery. Wala naman ganun. Di ba? Hindi mag-iiba yan. Pag nag-iba yan, alam mo na kagad na mali. Tama ba? Hindi mo naman pwedeng malalayo yan eh. Hindi naman pwedeng mabaligtad yung meaning. Hindi pa pwede. Hindi ba nakuha ninyo? Kaya napaka-importante. Yun, nakadala niyo pa si Ann Preston? Si Ann Preston? Illiterate lady. Katulong siya sa Great Britain noon. Si Ann Preston, amazing. Naging Christian. Then she realized how important the Bible is. Kasi the Bible has so many promises. Tapos, alam ginawa ng bata? Hindi marunong magbasa. Luluhod, magbabasa lang. Sabi niya, Lord, teach me how to read. Nakaluhod. Lord, please help me. Hindi marunong magbasa eh. What is this? Nyari lang, 4. Tapos sabi niya, God so loved the word. Ibig sabihin, wow, she was able to read. And whenever she testifies, she would quote scriptures. Amazing, no? Amazing. So nagtataka yung mga tao, talaga ba hindi ka marunong magbasa? Tines siya, binigyan ng dyaryo. Read this. I cannot. Bigla sabi niya, but this one, this is familiar. But I think this is not, I think this is Lord, but this is not my Lord. Kasi hindi nagtatat sa heart ko eh. Walang ganun, walang steering. Sabi niya, tinignan nila, oh yes, it is Lord. Pero Lord Byron, hindi Lord Jesus. Kaya sabi ko, walang excuse. Kaya ang totoo niyan, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Tama? Tanong mga katabi mo, gusto mo o ayaw? Mamili ka lang. Gigising ka ba? Hindi. Ay, hindi, sorry. Joke lang. Tulog ka lang. Now, sabi niya, support. God will give us support. Can you imagine God gives us support? Ano sabi ng Lord? Have I not commanded you, be strong and courageous, do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. I will support you. Now, pag-isipan nyo, anong pinakamalaking problema? I don't have time. Why? Ang dami kong mga needs na kailangan ko i-attend to. Oh man, have you forgotten this promise? My God will supply. Hindi naman may eh. Will. Some of your needs, hindi. All.
Tama? Kasama ba yung pustiso? Oo, basta kailangan mo. Kasama yung pangkulay? Kung kinakailangan ba eh. Basta may buhok na kukulayan, ha? According to your children's riches. Ganun ba? No, according to His riches. In glory. But, inangat lang ha, hindi sinabi all your greeds ha. Greeds, hindi ganun. Needs. Ang sabi niya, in Christ Jesus. The promise is not for everybody. It is for everyone who belong to Jesus Christ. This promise is for those who belong to Jesus. Are you following? Kaya God will support you. Kaya nga pansinin niyo po not inquiring of God may lead us to decide negligently. And that is exactly what happened. When the Gibeonites came, sabi ng Lord, don't make any treaty to any land, especially to your neighbors. Ito mga Gibeonites, nagkunwari, as if coming from afar. Pagdating nila kay Joshua, anong ginawa ni Joshua? So the men of Israel took some of their provision and did not ask for the counsel of the Lord. So ano nangyari? They made peace with them and made a covenant with them to let them live, and the leaders of the congregation swore an oath to them. So it came about at the end of 3 days after they had made a covenant with them that they heard that they were neighbors and that they were living with their land. Patay. Di ba? Kaya you better inquire of God's promise. Are you following? Then, you seek your rest in the Lord. What does it mean? You see, God wants us to put all our weight on Him. Yung bang, Lord, sa'yo na ako magtitiwala. Sa'yo ako magpapahinga. Sa'yo ako Lord, hindi ko lahat kayang gawin. We have our own limitations. Pero tutulungan tayo ng Diyos. Amazing si God. Alam niyo, dito ko naintindihan, even sa pag-aaral, God will inspire you. Tutulungan ka ng Diyos. Inspire. Kasi nakakatamad ata mag-aral. But He will even teach you what to do. Kung talaga itatiwala ka sa Lord, sa'yo lang magtitiwala. For example, alam niyo po, there are times, minsan yung schedule ko napaka-erratic, sobrang dami, na hindi ko mahindian. Kaya lang, nagkataon lang dahil sa bigat ng traffic. Minsan, napapahaba. Kaya mo naman sana. Kaya lang sa dami ng mga unexpected na nangyayari. Parang biglang hindi mo na makayanan. And there were times, sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Matulog ka na. Minsan gusto mo pang mag-aral, tulog ka na. And amazingly, pag gising mo, biglang, naintindihan ko lalo. Minsan kasi pagka pinipilit mo, parang ganyan. Tapos, gising ka na. Wala ka na maintindihan. Nakita yun ng mga estudyante, di ba? Minsan, Lord, tulungan mo mag-aral. Tapos tulog ulit. Alam mo, magtiwala ka sa Diyos, matulog ka muna. Then as you wake up, aral ka mabuti. Hindi naman yung brain mo mag-ooperate pa rin yan, huwag ka mag-alala. Mag-ooperate pa rin yan habang, das mamaya yung akala mo hindi mo masusolusyonan, biglang, maisip mo yung solusyon. Kasi habang natutulog ka, part of your brain is still computing, working, solving the problem, and you would be surprised pag-gising mo, ito yung solusyon. Makakagulat. Something amazing about our framework. Why? Because God wants you to rest. To rest in Him. Kaya sabi ng Lord, no one will be able to defeat you. Just as I was with Moses, so I will be with you. Remember, you are trusting me. You saw how I worked with Moses. Nakita mo si Moses trusting me. He was able to even celebrate Sabbath because he trusted me. As I was with Moses, I will be with you. Yun ang pangako ng Diyos, no? Amazing. Para sabi mo, Lord, okay lang kayo, kasama niyo si Pastor Bong, kasama niyo si Pastor Peter, kasama niyo si Pastor Ricky, kasama niyo mga pastor sa dito. Kami, Lord, kasama mo ba kami? Ano ka ba? Pare-pareho kay anak. Kung anak kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung yung mga hindi nga naglilingkod sa akin, pinakakain ko tinutulungan ko pa rin. Pag umulan, tinatamaan din sila ng ulan. Pag naaarawan din sila. Kailangan lang ng vitamin D3. Kaya binibigyan ko rin sila. Hindi tayo sila yung nagmamahal sa akin. Kung sila nga, binibigyan ko, ikaw pa, anak ko. Diba? So, kung nga si Pastor Bong, sasamahan ko servant ko nga yan. Ikaw pa, anak ko. Diba, pare-parang tayo anak ni Lord, diba? So, ang tanong lang, nagtitiwala ka ba? Yes. Kasi sabi ng Lord, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Kaya tama si Pastor Peter last week, sabi niya, don't grab.
Huwag mong manipulahin ang mga sitwasyon. Di ba? Minsan yung mga babae, minsan, minamatipulan nila asawa nila para yung asawa nila, basta, matay ka service, kung hindi kita kakausapin. Kahit matay na service yan, kung hindi naman talaga totoo sa Diyos, di wala rin. Huwag mo nang manipulahin. Gawang mo na siya na mabuti. Kain ka, di ba? Ano ka na ba? Ba't ganyan ka, sweetheart? Napaka-submissive mo, napaka-loving mo. Siyempre, mahal ko si Jesus eh. Di ba? Ayoko sa kanya eh. Huwag kang mag-alala. Ako punta langit, ikaw sa impyerno. Pasasayain na kita. Di ba? You trust in God. You lean not on your own understanding. Bakit? Everything, acknowledge Him. Then, tapos na yung mga pep talk natin, sabi ng Lord, take the step of faith. Joshua, I already told you my promises. Joshua, now, time to take the step of faith. Minsan, ang dami natin pep talk, go make disciples, I will be with you. No. Now, start. Diba? Do it. Kasi paano malalaman kung hindi ka hahakbang? Paano malalaman, Lord, kung talaga ikaw yan? Let me walk on the water. O paano malalaman kung hindi ka hahakbang? Malalaman mo pag humakbang ka na that I will be with you. Malalaman mo pag humakbang ka na makakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Pero kailangan mo na humakbang. Kailangan mong umakbang. Sasabi ng Bible, then Joshua issued instructions to the leaders to tell the people to get ready to cross the Jordan River. Napansin niyo po? Panahon na. Don't wait for any... Tapos na yung lahat. It is time for action. When God tells you time for action, gawin mo na yung dapat mong gawin. Follow the Lord's instruction. And look at the words. If you wait for perfect conditions, you'll never get anything done. Diba, saka na po, Lord, pagka nag-retire na ako, saka na, Lord, pag nakagraduate na ako, saka na, Lord, pag nag-college na ako, saka na, Lord, pagka magkatrabaho na ako. Trust me, if you don't start it now, you can never have a perfect condition. Are you following? Some people, they always keep, pag nag-asawa ng mga anak ko, paano kung di pa dumating yan? Paano kung di na siya nag-asawa? 59 na, wala pa nang diligaw. Paano? If you're still waiting for the perfect condition, sorry. Wala na. You trust God. Take the step of faith. Now, para lalo natin maintindihan, let us just watch a testimony of a brother who really took a step of faith to do what is needed in order for him to win the battle as he allowed the Lord to fight for him. Let's watch Paul De Vera. I'm Paul De Vera. I grew up as a Christian, and I grew up in a Bible-believing family, studied in a Christian school. But growing up, I was dealing with a suicidal tendency that was there because it came out of habit. So the doctors say it was because I saw it as a way of escape. And whenever there's problems, challenges, or whenever I failed a quiz, I would really escape the punishment by punishing myself. So it started with self-hurting, like slashing my wrist, attempting to jump off from school buildings, and then it went on as a habit. Whenever there's problems, my main solution is really, I need to kill myself. But it's in the hopes that people will give pity, people will love instead of rebuke or correct me. But I surrendered that to the Lord, and I thought I was over it. Until 2017 came. During that time, my parents separated. That was really a trigger ever since I was a kid. So my solution back then was to pray, to do my quiet time, and I was doing that because I am a follower of Christ. But somehow all the thoughts just took over whatever reasoning I have. So I thought that by doing prayer and fasting, I could
bring my parents back. So I said, I'm gonna do full fast. I didn't know that I was already depressed. And so without eating, without nourishing myself, I was defenseless in all the things that the enemy could have done and was able to do. And that's what happened. On the night of January 11, I went home and I was so distraught already. My dad, who was with me during that time, was telling me that I was trying to talk to me. He was trying to clear things up with me. What's happening? Why aren't you talking? I wasn't responding. I was just so sad. And then I slept. And I don't know why. I don't even know how I was able to do it. I went down, took my belt, and hung myself at our staircase. I just woke up one day in the hospital, and then they told me what happened. If you are going through something, the first thing you need to know is you need to bring people in. Because when your mind is already taken over by whatever your condition is, and then you keep it to yourself, you will destroy yourself in the long run. Speak to your family, bring them in, allow them to battle with you, allow them to journey with you in the fight. The greatest advice that I could give for people going through this is to really kneel down and tell it. Say it to God. Express to Him how hard it is. Express to Him how desperate you are for an answer. And don't leave your prayer room until you get that answer. Sometimes the answer is not, this is how I will heal you. The answer is not, boom, wala na yung struggle mo. The answer sometimes come in the form of a peace that will pass all understanding. Just after you pray and cry out, I had those things. I had those times, hours of really crying to the Lord. And then I would breathe and the struggle's not there anymore. And I would worship God. I would really tell God, Lord, you saved me. So please be with me. I will step out of this. I will face the world. But I know it can happen anytime. I want you to be with me. Don't leave me. Don't forsake me. I need you. And it was a battle with Him. For 2 years, now I've been off my medications. But I knew that it was a hard fight. But I wasn't fighting alone. I think that's what they should remember. The battle is not yours. It's God's. And you just have to fight with Him. You just have to believe that He is fighting for you. He is not against you. And He will send people in. He will send wisdom. He will send help. He will send hope. So don't lose hope because God is there. Keep the fight. Keep on fighting. Keep on struggling. And He will get you out of the cave, get you out of the darkness. There's a light at the end of the tunnel. You wait till you get out. Praise God. Praise God. Ano pansin nyo? Everything that we've talked about, a choice not to doubt the Lord, a choice to seek for His promise, a choice as in to rest in God's instruction. Tama? And a choice for what? To take a step of faith. Panahon na, laban na, di ba? Now, there's a last enemy that we are, parang somehow we're fighting. And alam niyo po ba, let me just encourage with this. Yung pinakamatindi nating kalaban, tinalo na ni God. Kaya lahat ng kalaban natin yung battle sa atin, petty na yan. Because the worst enemy is death. And look at this. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Wala na yung kamandag mo. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Di ba? Ang sarap. No, ang sinasabi ng Diyos, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Be immovable. Always abounding in the work of the Lord. Huwag ka magsasawa. Huwag ka matatakot. Keep on working, knowing that your toil is not useless, is not in vain in the Lord. Kaya mga kapatid, I'm telling you this. You choose to banish your doubts and trust God. You choose as in to inquire of His promises. Doon mo pangawakan, ilaban mo. Lord, laban mo sa Diyos. Because Lord, let you fight my battle. You're not against me. Tama? And sabi, Lord, let me just seek my rest in you. Don't rest on people's promises. Don't rest as in on people's words. You rest on God. And, pinaka-importante, take the step of faith. Don't wait for a perfect condition because it will never happen. Take and believe God's word. Tayo pong lahat ay yumuko sandali, pumikit. Kapatid, if you are not even convinced that God has already overcame death, that God has already destroyed our worst enemy, which is death, how could you trust God for the petty battles that we still have in life? Kaya ang laking hamon ho sa atin. If you're not even sure na pagharap mo sa Diyos, hindi ka na mamamatay. Bakit? Hindi ka nadadalhin sa second death. Kasi napagtagumpayan na ni Jesus Christ. Dahil kasama mo na si Jesus. Kaya tanong lang, are you really convinced that in your own personal walk with God, even death, hindi mo kakatakutan because you know na si Jesus kasama mo. At si Jesus, He already overcame death. Kapatid, if you are not yet sure na talagang mayroon ka ng panalo sa death and you want just to be sure that you belong to Jesus, be humble enough to admit it and say, Lord, I just want to surrender myself to you. I don't want to fight this death any longer. I want just to follow you. Kahit dahil alam ko, I don't need to keep on being alive on myself, but for me to die for myself and live only for you. Kapatid, if God is speaking to your heart, be humble to admit it. Lord, I want to live for you. Lord, I just want to surrender myself to you. I just don't want to keep on fighting. Let you fight my battle. If that is the if that is what you are crying out before God, will you please raise your hand before the Lord with all humility? Yes, 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 yes. Give up and say, Lord, you fight my battle. You fight my battle. I'm tired of fighting my own battle. Let God fight your battle. And say, God, I know you have already overcame death. So Lord, I give my life to you. I want to live. I don't want to stay dead. I want to live. And you are the author of life. So Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. Thank you that you rose again from the dead to give us life. So Lord Jesus, I give my life to you that I may live for you. That I will not allow to entertain what Satan is telling me to do, but to follow you, to listen to you, because my life belongs to you now. Wala nang kamandag ang kamatayan, wala nang kamandag si Satan laban sa akin, because you have already won the war. Lord Jesus, thank you. And I claim that victory to myself. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for dying for me. Thank you. Thank you, Jesus, for saving me. Now I challenge everyone. I challenge everyone. The Lord is calling you. The Lord wants to use you. Ang tanong lang, would you be willing to be used by the Lord? By just banishing your doubts and believing God, to choose your call from the Lord. And really inquire of His promise and really seek your rest in Him. And to really take a step of faith. Friends, you've been here for so many long years already, but God is telling you now is the time for you to take the step of faith. Kapatid,
If you know that God is calling you and telling you that He will make use of you, and you're making yourself available for that, no longer waiting for the perfect condition, but you're saying, God, by faith, I will rise up from where I am. I will stand from where I am because I want my life to be usable to your kingdom. Kapatid, if that is your prayer, tayo ka, and say, Lord, Lord, use me. Use me. Thank you, Lord. Use me. Allow my life, Lord, knowing that you're coming soon. I don't want to waste my remaining years, oh God. Lord, I know you're calling me because you made me part of your family. You made me part of your army. You have chosen me to be part of your army of the righteous, the army who will bring this world, Father God, to your feet, oh Lord. Lord, I am here standing before you. I'm choosing not to doubt because I'm choosing to trust you. I'm choosing to believe your words. I'm choosing, Father God, to really seek your promises, to stand on your promises. I'm here, Father God, seeking rest in you, not on human beings, not on human promises, not on anybody else but you. And now, Lord, I want to take the step of faith. So, Lord, hold my hands, for I am afraid. Hold my hands, for I know I cannot do anything apart from you. So, Lord Jesus, as you were with with Moses, you walk with Joshua. And now, Lord, I believe that you will also walk with me, for you're the same God yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Make my life fruitful as you promised. Make my life usable for your kingdom as you promised. And Lord, I will come before you trusting that whatever I need, oh God, you will provide in order for me to fulfill the call that you have for us, for me. Thank you, Lord. We love you, Jesus, because you first loved us. Thank you, God, for giving us this opportunity to take the step of faith with you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen, amen, and amen. God bless you and good night.